Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay patungkol sa pamilya na magbabakasyon lang sana, ngunit naiipit sila sa gulo matapos makabangga ang sheriff at ang may-ari ng amusement park na sangkot sa ilegal na gawain. Ang pelikulang ito ay ang American action thriller film na ipinalabas 2025 na pinamagatang Nobody 2. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Matapos ang kaganapan sa unang pelikula, ibinuhos ni Hutch Mansell ang lahat ng oras niya sa mga misyon para kay Barber bilang assassin upang mabayaran ang utang sa sinira niyang Russian obstetric. Ngunit ang naging kapalit nito, lumalamig na ang pakikitungo ng pamilya sa kanya sa palaging wala. Gusto man itong kumprontahin ng asawa na si Becca, hindi niya rin masabi-sabi kaya humingi na lang ito ng oras na magbakasyon silang pamilya kahit ilang araw lang. Agaran naman itong sinang-ayunan ni Hutch at nag-alok na siya na ang magplano. Kinagabihan sa misyon ni Hutch na iniisip niyang huli ng gagawin. Matapos mapatay ang lahat ng target, na isip niyang dalhin ang pamilya sa dating amusement park kung saan sila dinala noon ng ama. Nang makipagkita ulit ito kay Barber, binigyan siya ng susunod na misyon na kayang bayaran ang lahat ng kanyang pagkakautang, pero tumanggi ito at hiniling na magpahinga na muna. Pumayag ang Barber ngunit binalaan siyang kahit saan magpunta susundan ito ng gulo. Pag-uwi ng bahay, pinaalam ni Hutch sa pamilya ang planong dalhin sila sa Plumerville Amusement Park para magbakasyon. Hindi masyadong nagustuhan ni Becca ang lugar dahil sa pagiging luma, pero pumayag din ito maging ang dalawang anak. Kalaunan paalis na ang pamilya, kasama nila sa magbabakasyon ang ama ni Hutch sa napakalumang parke. Ayaw naman ng dalawang bata na magkasama sa isang kwarto kaya ibinigay ng lolo nila ang kanya at pinili na lang sa cabin matulog. Masaya din si Becca sa silid nilang mag-asawa kahit medyo luma na, ang mahalaga magkasama silang buong pamilya. Nang magpunta sila sa water park, nakasarado ito ng 24 oras dahil sa aksidente. Binigyan na lang sila ng coupon para sa libreng pagkain at naalala ni Hutch doon ang panahong kasama ang kapatid. Subalit inakala ng sheriff na siya ang tinitingnan nito. Sinundak ng pulis si Hutch pero hindi na niya ito pinansin upang ituloy ang masayang bakasyon ng pamilya. Maya-maya pa, habang naroon sila sa arcade, ang panganay na si Brady, ibinigay niya ang tiket na nakuha sa mga dalaga sa tabi, ngunit minamasama ito ng binatang nagngangalang Max dahil kasintahan niya pala ang kinausap nito at pinahingi siya ng tawad. Nang lumapit si Sammy, sinira ni Max ang teddy bear ng bata. Noon na ito pinatulan ni Brady na nauwi sa pag-aaway kung saan tila pinagtulungan siya, pero dumating si Hutch at tinulungan ang anak. Pinapaalis sila roon ng security na sinisisi kay Brady ang panggugulo sa lugar. Buti na lang napahinahon ni Becca si Hutch, ngunit nang paalis na sila, sinaktan ng security ang anak na bunso na ipinagtimpi niya lang. Subalit hindi niya kayang tiisin ang ginawa sa anak. Bumalik ito sa loob kahit pinipigilan siya ng asawa at ginulpi doon ng security na nanakit sa anak, maging ang gustong makisali. Binasag ni Hutch ang mukha ng security ngunit nakita mismo ng kanyang pamilya ang ginawa. Dahil dito, inaresto sila ng pulisya sa paglikha ng gulo. Hindi sang-ayon si Hutch sa ginawa ng anak sa kabila ng pagprotekta sa kapatid, pero bumalik lang ito sa kanya dahil sa ginawa nito. Dumating doon ang sheriff na tila sinisindak na naman si Hutch. Isinama siya nito sa may-ari ng amusement park na si Martin, kung saan anak niya pala ang nakaaway ni Brady. Pinapalabas na ang anak niya ang nagsimula ng gulo at wala siya sa lugar para gawin yun. Hindi nagustuhan ni Hutch ang pagbibentang, pero ganun pa man humingi siya ng paumanhin para sa anak. Pinaalis na din sila ni Martin at binalaan na wag na ulit itong makita sa parke. Ngunit ang sheriff may pinaplanong masama kay Hutch at sa kanyang pamilya. Habang pauwi ang mag-asawa, masama ang loob ni Becca sa ginawa ni Hutch. Galit na galit ito sa pakikipag-away niya na nakita mismo ng kanilang dalawang anak at naghinalang kaya sila naroon dahil mayroon siyang misyon doon. Pero nang suriin ni Becca ang bag niya, naglalaman lang ito ng wine na nagmula pa sa lugar kung saan sila nagkakilala. Humingi ng tawad si Becca sa pag-iisip ng masama kay Hutch at naging maayos na ang oras ng mag-asawa. Sinulit ng pamilya ang pamamasyal ng magkasama habang ang ama nagpaiwan lang mag-isa sa kanyang cabin. Ngunit habang namamasyal sila, napansin ni Hutch na tila may nagmamasid sa kanila. Nang sasakay sila ng bangka magpamilya, nakita nitong may sumusunod sa kanyang pulis na may kasamang kalalakihan.
Sinadya niyang magpaiwan upang ilayo ang pamilya sa paparating na gulo, at sumakay ito sa kabilang bangka na sinundan ng pulis pero may dumating na ibang pasahero kaya napigilan ang binabalak ng maangas na pulis. Tamang-tama namang may headphones ang ibang turista, hindi nila naririnig ang pag-aaway sa likuran kung saan balak nilang gulpihin si Hutch pero ang hindi nila alam hindi siya basta isang turista lang dahil isa itong assassin. Ngunit nasugatan si Hutch ng kutsilyo ng pulis dahilan ng mahulog ito sa bangka. Galit na galit naman ang mga kasamahan ng pulis sa inaakalang isang normal na turista lang ang kanilang tatrabahuhan at humingi ng dagdag bayad. Bumalik si Hutch sa bangka upang ituloy ang laban na sinimulan ng mga ito. Doon na niya ipinakita kung sino talaga siya at ginulpi ang lahat. Matapos ang mga pangyayari tinawagan ni Hutch ang kapatid na si Harry, upang ipaalam na naroon siya sa Plummerville para magbakasyon kasama ang pamilya at may nakaaway ito roon. Ang alam ni Harry sangkot sa sindikato ang mga pulis sa lugar kung saan kabilang din si Martin na nagpapatakbo ng malaking operasyon. Wala namang kaalam-alam ang pamilya ni Hutch sa nangyayari sa kanya. Tinawagan ng sheriff ng inutusang pulis para itumba si Hutch pero nalaman niyang nabigo ito sa isang turista na inakalang madali lang trabahuhan. Pinaalam din ni Hutch sa barber ang problemang kinakaharap sa Plummerville para kumuha ng impormasyon. Sinabi sa kanya na dito dumadaan ang lahat ng uri ng illegal kabilang ang armas at droga na nagmumula sa Canada, na pinapatakbo ng sindikato na nagngangalang Lendina, isang walang awang kriminal. Hawak niya sa leeg si Martin dahil sa pagkakautang ng kanyang ama noon. Gusto mang tapusin ni Martin ang ugnayan nila pag natapos ang huling pinakamalaking shipment, ngunit hindi pumayag si Lendina at nagbanta sa kanyang buhay. Tinawagan nito ang sheriff upang ipaalala kay Martin kung kanino siya nagtatrabaho. Kinabukasan, nasa cabin lang ang mag-ina habang umalis si Hutch dahil balak niyang makipagkita sa kanila upang pahupain ang tensyon para sa pamilya. Dinukot naman ng sheriff ang anak ni Martin upang sumunod ito sa kagustuhan ni Lendina. Pero dumating doon si Hutch na balak sunugin ang lahat ng pera nila para kay Lendina. Nakipagsundo itong tigilan na siya maging ang pamilya dahil naroon sila para magbakasyon at gumawa ng masayang alaala. Ininsulto ng sheriff si Hutch pero napilitan din siyang makipagsundo at pinaalis ito doon. Subalit nang aalis na si Hutch, nakita niyang dinukot nila ang anak ni Martin. Hinayaan niya na ito at umalis ngunit hindi niya rin kayang tiisin kaya bumalik siya upang iligtas ang bata. Pinigilan siya ng sheriff na makaalis ngunit naubusan na pala ito ng bala. Nagpaputok na lang si Hutch sa itaas pero nahulog ang mga bubog sa ibaba dahilan ng nasunog ang lahat ng pera. Agaran na silang lumabas kung saan kumalat ang apoy sanhi ng pagsabog sa buong lugar. Matapos nito nalaman ni Lendina ang nangyaring pagkawala ng lahat ng kanilang shipment. Nakagagawa ng isang tao pero wala silang impormasyon patungkol sa kanya bukod sa isang turista na nagbabakasyon kasama ang pamilya. Tinawagan ito ng sheriff matapos may padala ang mga litrato. Wala naman itong masyadong alam sa turista kaya napilitan si Lendina kumilos upang gumanti. Kalaunan nakabalik na din si Hutch sa cabin kasama si Max. Maayos itong tinanggap ni Brady at inanyayahang pumasok sa loob habang nagpaalam naman si Hutch sa ama na mayroon pa itong aasikasuhin. Galit na galit din si Becca sa pagsira ni Hutch sa pangako niyang hindi dalhin sa kanilang bakasyon kung sino siya, ngunit hindi kontrolado ni Hutch ang sitwasyon dahil kahit siya sinusubukan niya ring umiwas. Ganun pa man, siya pa din ang ama ng kanilang anak na kailangang gawin ang dapat para sa kaligtasan ng mga bata. Kasunod nito, pinuntahan ni Hutch si Martin na nagulat nang makita ito roon at sinubukan siyang atakehin. Pinakalma ito ni Hutch ngunit ayaw tumigil ni Martin na ang nais niya lang naman magtulungan sila laban kay Lendina. Nang marinig niya ito nagkaayos na ang dalawa at nalaman ni Martin na sinunog ni Hutch ang lahat ng kanilang pera't kalakal, ginawa niya lang ito upang mailigtas ang anak niya na ipinagpasalamat din ito. Ang imperyong itinayo ng ama ni Martin na kanyang minana ay dumating na baon sa utang na binabayaran niya hanggang sa ngayon. Sinisingil siya ni Lendina ng 2 henerasyon kabilang ang kanyang anak. At ang alam ni Martin patungo na ito ngayon para gumanti kung saan hindi nga siya nagkakamali dahil kasalukuyan nang naghahanda si Lendina ng kanyang mga tao upang sumalakay sa Plummerville. Nagplano naman ang dalawang magtulungang harapin si Lendina, gamit ang inipong armas ng ama noon ni Martin upang lumaban sa sindikato. Upang magawa ito gagamitin nila ang buong parke para paghandaan ang pagdating ni Lendina at ng kanyang grupo. Isinara nila ito habang dumating din ang kapatid ni Hutch upang tulungan sila sa paghahanda maging ang kanyang ama na dating ahente ng FBI.
Pinakawalan ni Hutch ang ligaw na hayop habang naglagay si Martin ng mga pampasabog maging ang ama, para sa paghanda pag nakaharap na nila ang mga ito. Matapos mailatag ang plano, hinangaan ng ama ang dalawang magkapatid na malaki na ang pagbabago. Hindi nagtagal pa parating na ang convoy ni Lendina na agad na nakita ng ama. May plano naman ang tauhan nito na hinalang nasa cabin ang pamilya ng turista. Ipinadala ito roon ni Lendina at sinigurado ang pagpatay sa lahat. Samantala sa cabin hindi mapalagay si Becca sa pag-alala sa asawa. Nang makakita ito ng nakasabit na baril sa itaas, nagpaalam siya sa mga anak na lumabas na muna sandali. Habang sa amusement park dumating na ang grupo ni Lendina at hinarap sila ng sheriff para sumuko, pero tumanggi si Hutch maging si Martin umalma rin, ngunit sa kabiguan niyang kumbansihin sila ipinapatay ito ni Lendina. Doon na nagsimulang umatake ang mga tao ni Lendina, pero may mga nakahanda sila para sa mga ito upang lumaban. Naghiwa-iwalay ang mga ito kung saan may kanya-kanya silang plano sa paglaban sa mga kaaway, hanggang sa nagawa nilang mapabagsak isa-isa ngunit tinamaan si Martin. Hinabol din si Hutch sa pool pero ang hindi nila alam may inihanda siyang patibong, subalit napakadami pa din nila, buti na lang iniligtas ito ng kanyang ama gamit ang makalumang machine gun, ngunit may dumating na kalaban at pinasabog ang kinaroroonan nito na agad pinatumba ni Hutch. Nakarating naman sa cabin ang tauhan ni Lendina para sa planong pagpatay sa pamilya, pero bago pa sila makapasok isa-isang pinatumba ni Harry ang lahat ng palihim na tila isang ninja. Nakaharap niya din doon ang leader ng grupo na may dalang machete habang nakapasok sa loob ang isa pa at pinigilan ni Brady. Napatay ni Harry ang kalaban ng kanyang katana at napigilan din ni Brady ang nakalaban na inangaan ng tiyulo. Tinulungan naman ni Hutch si Martin matapos itong magkaroon ng tama, ngunit ang inaalala nito ang kanyang ama, subalit dumating si Lendina kasama ang mga tauhan para tapusin siya. Nakaharap ito ni Hutch sa laban ngunit nahirapan siya matapos pagtutulungan ng dalawa, pero nang tutuluyan na siya nailigtas ito ni Martin, subalit tinamaan ito ng kutsilyo mula kay Lendina. Balak na din itong tapusin si Hutch, buti na lang dumating si Becca at nailigtas ito. Sinubukan pang lumaban ni Lendina upang gumanti, pero magaling si Becca sa pag-aasinto kung saan napigilan niya ang patalim at tinamaan si Lendina sa mata. Ngunit dumating pa doon ang napakarami nitong tauhan, ginamit na ng ama ni Hutch ang pampasabog kaya mabilis silang tumalon sa tubig upang hindi madamay sa malaking pagsabog. Sa huli, hawak ang mag-asawa ng FBI pero tinawagan ang mga ito upang pakawalan sila. Gusto pa sanang tumutol ng ahente ngunit wala siyang nagawa kundi pakawalan ang mag-asawa at naging masaya pa din ang pamilya sa kanilang bakasyon sa kabila ng mga nangyari. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!